Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. It's destiny, you're meant to be with me. Napailing si Medel nang mabasa ang note na kalakip ng mga bulaklak na ipinadala sa bahay niya. This time, may kasamang chocolates iyon. 4 na araw na nagpapadala ng bulaklak si Shane sa kanya na may ganoong klase ng mga mensahe. 4 na araw na rin ang nakararaan na makilala niya ito sa birthday party ng tita ni Jenna. Ang akala niya ay nagbibiro lamang ito nang sabihin nitong handa itong ligawan siya para magkatuluyan sila at matupad ang isang alamat. Kung ano mang alamat iyon, tinawanan lamang niya ito sa mga pinagsasabi nito. Subalit kinabukasan ay nakatanggap siya ng pumpon ng mga bulaklak kasama ang isang note na nagsasabing, "We're a pair from heaven. It's a start. Let's not fight destiny." Natawa pa siya nang matanggap iyon. Sa isip niya ay baka ginugod time lamang siya ng dalaga. Inignora na niya iyon, but when he received another bouquet of flowers the next day, he realized one thing. She was crazy. Ngayon ay pinagsisisihan niya kung bakit ibinigay pa niya rito ang kanyang address at contact number. Maya't maya rin kasi ang text at tawag nito. Kailangan na siguro niya magpalit ng numero. Inaamin niya noong una ay nagka-interest talaga siya kay Shane. She was obviously his type, suplada at mukhang mahirap paamuin. Tuwang-tuwa siya kahit hindi ito sumasagot sa mga tanong niya at inignora ang pakikipagkamay niya. She was a challenge and he loved all kinds of challenges. Kaya nagulat talaga siya ng husto sa sinabi nitong, "I'm getting married and you're going to be my groom." He thought it was just a joke or maybe her way to get rid of him. Now he knew she was serious. Dinala niya sa kusina ang mga bulaklak at ipinatong iyon sa ibabaw ng island kasama ng iba pang bulaklak na galing din sa dalaga. Ang ilan sa mga iyon ay medyo natutuyo na. Inilagay niya ang ibang chocolate sa loob ng refrigerator at kumuha lang ng isang bar. Ngayon, si Shane na ang nanliligaw sa kanya na dapat na niya itong iwasan. The flowers, mas gusto niyang siya ang magpadala niyon kaysa ang makatanggap ng bulaklak mula rito. Hindi niya gusto ang mga agresibong babae, kaya nga natuwa siya nang pagsupladuhan siya ni Shane. Pero mali na naman siya. She was worse than Diane. Ito pa ang nanunuyo sa kanya. He could not let that happen. Siguradong pagtatawanan siya ng mga kaibigan niya. Si Medalimbag, nililigawan ng isang babae. It was so unmanly. Siguro, lilipat muna siya ng bahay ng parents niya para mapagtaguan si Shane. Titigil din siguro ito kapag wala na siya at hindi na siya nito makita. Dapat ay ganoon ang mangyari, kung hindi ay mapipilitan siyang diretsahin ito. Gigil na kumagat siya sa chocolate bar na pinadala ng dalaga. "Ano ka mo?" Gulat na sambit ni Shane. "Ipinababalik po ng pinadalhan ninyo itong mga bulaklak." Halata nahihintakutan na ang pobreng delivery man sa paninindak niya. Halos umusok ang ilong niya sa sobrang panggigigil. Hindi siya makapaniwala. Pero heto ng ebidensya sa harap niya. Ang mga bulaklak at ang cute teddy bear na ipinadala niya sa bahay ni Medel ay isinasauli sa kanya. She tried to calm herself again. Pinaalis na niya ang delivery man bago pa ito maihi sa takot sa kanya. Bit-bit niya ang bulaklak at teddy bear papasok sa opisina ng gift shop na pagmamay-ari niya. Hindi pa rin siya makapaniwalang ibinalik ni Medel ang mga iyon sa kanya. Tinanggap nito ang mga nauna niyang ipinadala. What was wrong with that guy? Para kanino mga yan? Nakaupo ang kinakapatid niyang si Mara sa sofa sa kanang bahagi ng kanyang opisina. Anak ito ni Ninang Lucy, ang best friend ng mommy niya at ninang niya sa binyag. Ipinatong muna niya ang mga bitbit sa mesa bago ito hinarap. "Kailan ka pa pinayagan ni Ninang na magpagala-gala at nandito ka ngayon sa gift shop ko?" Her god sister's eyes twinkled. Tito Andy, namilog ang kanyang mga mata. At saglit na nakalimutan ang panggigigil niya. Umuwi na siya from London? Yup,
at si Mama ang unang tinawagan niya. Ngiting-ngiting sabi nito. Hiwalay ang parents ni Mara at may ibang pamilya ang papa nito. Anak ito sa labas. Ang papa nito ay isang half Spanish at may asawa at mga anak na nang makilala ng ninang niya. Hindi niya alam ang buong kwento, basta ang alam lamang niya, magkasundo naman ng parehong kampo. Sa katunayan, kinikilala si Mara ng tatay nito. Dati pa nilang pinagpapares ang mama nito at ang del niya na kapatid ng mommy niya. Kaya lamang ay naputol ang matchmaking scheme nila nang kinailangan magtungo ng uncle niya sa London dahil sa trabaho nito. Now that he was back in the country, mukhang nagbunga naman pala ang pagsusulsol nila rito para pansinin ang kagandahan ng ninang niya. "That's great!" she exclaimed. Umupo siya at napatitig sa teddy bear at bulaklak na nakapatong sa mesa niya. Muli niyang naalala ang dahilan ng panggigigil niya. Mabuti pang ninang niya, mukhang magkaka-love life na ulit, samantalang siya ay mukhang dadadmahin ang kanyang destiny. Ang akala pa naman niya na padalhan siya ng mga bulaklak si Medel sa bahay nito ay natuwa ito dahil hindi nito ipinasauli iyon. Kahit hindi ito sumasagot sa mga texts at tawag niya, inisip na lang niya na marahil ay busy lamang ito. Kaya nagpa-deliver ulit siya ng mga sumunod na araw at ng mga sumunod pa. Now, the flowers and the teddy bear have been returned to her. Hinaplos niya ang mukha niyon. She sighed. Hindi siya dapat sumuko. Naniniwala siya na si Medel na ang tinutukoy ng lola niya na nakalaan para sa kanya. His necklace was proof. The legend was true. Silang dalawa ni Medel ang katuparan ng alamat na iyon. Hindi siya ganoon karomantikong tao. Kung tutuusin, iilan pa lamang ang naginobyo niya. Pero hindi siya seryoso sa mga relasyong iyon dahil masyado pa siyang bata noong mga panahong iyon. However, she believed in her grandmother's story about tequila. Noong bata pa siya, ay palaging kinukwento nito iyon sa kanya. Pinaniwalaan na niya iyon mula noon. Things just changed when she grew tired of waiting for that special someone who wore the other necklace. Medyo nagduda rin siya sa katotohanan iyon. Pero ngayon natagpuan na niya ang kapares ng kanyang kwintas, biglang bumalik ang paniniwala niya sa destiny at fate. She now realized that fairy tales were true. And it was happening to her. She had waited for so long to find the matching pair of her necklace. Ngayon natagpuan na niya iyon, dapat lamang na matupad ang alamat. Hindi siya naghintay ng sobrang tagal para lamang hindi matupad iyon. Isa pa, kahit kontrahin siya ng lahat ng tao, hindi siya papapigil. The evidence was very clear. Her necklace had a matching pair. Magkapares ang dalawa, naiisa lamang ang lumikha ng mga iyon. Kung noon ay medyo duda pa siya na may kapares ng kanyang kwintas at tinamad sa paghihintay, ngayon ay naniniwala na siya. To see is to believe. She had seen and truly believed. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay ipaintindi kay Medel na sila ang nakatadhana para sa isa't isa. Nakaguhit na ang kanilang kapalaran sa mga bituin sa langit at sa mga bituin ng kanilang kwintas. "Shane, tulungan mo naman ako." Ibinaling niya ang tingin kay Mara. Hawak na nito ang teddy bear na isinauli ni Medel sa kanya at pinaglalaroan nito iyon. Umuwi na kasi ang panganay ni Papa mula sa Amerika. Gusto nila na nandoon ako, kaso ayokong pumunta. Tila bata nagsusumbong ito. "Kapatid mong uuwi?" tanong niya. Tumango ito. "Kuya ko, kaya lang nahihiya naman ako magpakita sa kanila." She understood her god sister's situation. Anak ito sa labas, kaya natural na makaramdam ito ng ganoon sa pamilya ng papa nito. Pero mabait daw ang mag-asawa. Pinag-aaral pa nga raw ito ng papa nito. Kaya lamang ay ang ninang Lucy niyang tumatanggi. Ma-pride kasi ang ninang niya. "Then, wag ka nalang pumunta," suhestyon niya. "Sabihin mo busy ka." "Hindi pwede. Si mama kasi ay nagsabi na pumunta ako. Siguradong pagagalitan ako nun kapag hindi ako nagpunta." Tila problemadong anyo nito. Problema talaga iyon. Magkasundo ang mama nito at ang asawa ng papa nito, kaya hindi malayong ang mama mismo nito ang nagpresenta na dumalo si Mara. Ang weird ng samahan ng mga magulang nito. Hindi niya alam kung paano nagkaintindihan ng mga ito na may anak sa ibang babae ang papa nito at ayos lamang iyon sa unang asawa ng lalaki at nagawa pa nitong kaibiganin ang babae na buntis ng asawa. O sadya lamang mabait ang asawa ng papa ni Mara. Then, wala kang ibang choice kung hindi pumunta. Nakibit balikat na sagot na niya.
Mara stared at her with pleading eyes. Samahan mo ko. Ayoko nga, tanggi niya. Family gathering yon, outsider ako. Baka ma-out of place lamang siya. Kinuha nito ang mga kamay niya na kapatong sa mesa at pinisal ang mga iyon. Tila nagpapaawa ang itsura nito. Sige na Shane, please. Kahit anong hilingin mo sa akin, basta kaya ko, ibibigay ko. Basta please, samahan mo na ako. Binawi niya ang kamay dito. Tigilan mo nga ako, Mara. Ano naman ang gagawin ko roon? At saka, baka questionin lang nila ang presensya ko roon. Nakakahiya. Shane naman, nagmamakaawang ungot pa rin ito. Pinagsaliko pa nito ang mga kamay sa harap nito. Please, please, please. Sige na, hindi ko lang silang kayang harapin na nag-iisa. Hindi naman sasama si Mama dahil may date sila ni Tito Andy. Please Shane, ikaw lang pwede kong isama. Napaisip siya. Kawawa nga naman itong kinakapatid niya kung pababayaan niya ito sa mga kuko ng pamilya ng papa nito. Hindi ibig sabihin na magkasundo ang mama nito at ang asawa ng papa nito ay mababait na mga kapatid nito sa ama. Baka apihin pa ito roon. Wala itong kasamang kakampi. Wala itong kalaban-laban. Napabuntong hininga siya. Kailan ba yun? Lumapad ang ngiti nito at nagliwanag ang muka. Thank you so much Shane. Dumakwang pa ito sa mesa at pinupog siya ng halik sa pisngi habang patuloy na nagpapasalamat. Thank you, thank you, thank you. Thank you talaga. Tama na. Pigil niya sa ginagawa nito. Okay na, baka maubos pang pisngi ko sa kakahalik mo. Wala ako mukhang maihaharap sa kanila. Tumawa ito. Napatingin siya sa teddy bear na nasa kanyang mesa. Tila, pinaalalahanan siya niyon. Tutulungan muna niya ang kinakapatid niya bago niya haharapin ang destiny nila ni Medel. Mukhang mabait ang pamilya ng papa ni Mara. Iyon ang napuna ni Shane noong nasa party na sila ng kanyang kinakapatid. So far, hindi pa niya nakikitaan ang masamang ugali ang mga kapatid ni Mara sa ama. Nilapitan agad sila ng mga ito pagdating nila. Si Jelly yumakap pa kay Mara. Si Candy na mas bata kay Mara ay tila hiyang-hiya pang bumati sa kanila. Ang mami ng mga ito ay saglit ding lumapit sa kanila para kumustahin sila at umalis din kaagad para harapin ang ibang bisita. Maraming bisitang dumalo. Welcome party pala iyon para sa panganay na anak ng mga limbag. Mara seemed very anxious. She found it weird knowing her friend as someone loud and was never shy. Siguro ay talaga naaasiwa ito sa pamilya ng papa nito. Nasaan na bang kuya mong galing ng States? Wala pa ba siya rito? Tanong niya rito. Nakaupo sila sa isang bahagi na bakuran malapit sa stage. Palabas na rin siguro iyon. Nakatungong sagot nito sa mahinang boses. Bakit ka ba nahihiya? Puna niya. Kulang na lamang ay sumuot ito sa ilalim ng mesa sa pagpipilit nito na makapagtago. Bakit kasi dito tayo pinaupo ng papa? Saglit at tumingin ito sa kanya. Pagkatapos ay lalong isiniksik ang sarili sa upuan. Umuwi na lang kaya tayo. Nakita naman na nila ako. Kinutusan naman niya ito. Aray naman, reklamo nito. Umayos ito ng upo. Bakit ba? She shrugged. Wala lang. Pinagmasdan niya mga bisita. Everyone around her looked rich and elegant. Halatang hindi basta-basta mga ito. Alam niya may kaya ang pamilya ng papa ni Mara. Pero noon lamang niya na lamang mayaman na mayaman pala ang mga ito. The house was big. Mansyon na nga matatawag iyon. Noon lamang siya nakakita at nakapasok sa ganoong kaganda at kalaking bahay. Kahit siguro kumayod siya sa pagtatrabaho buong buhay niya, ay hindi niya ma-afford na bumili ng ganoong kasosyal at karangyang bahay. Maliban na lang kung mananalo siguro siya sa loto. She saw Jelly talking to some obviously rich executives on the other part of the garden. Si Tita Carmi, asawa ng papa ni Mara, ay kaumpok naman ang mga mayayamang amiga nito. Mukhang nagkakasiyahan ang mga ito. She also saw Mara's father talking to a man beside the fountain. Pero dahil nakaharang ang fountain, hindi niya mabistahan ang kausap ng matandang lalaki. Mukhang seryoso pinag-uusapan ng mga ito dahil walang kangiti-ngiti sa mukha ang papa ni Mara. Ibabaling na sana niya sa ibang kanyang tingin nang tumambad sa kanyang anyo ng lalaki. It was none other than Medel, aka her destiny. She smiled. Mukhang destiny talaga sila ng Medel na ito. Kung ano man ang dahilan nito at nandun ito sa party, it only meant one thing. They were meant to see each other. Mukhang wala pa silang ginagawa, ay kapalaran na mismo kumikilos para sa kanya.
Kung hindi ba naman talaga sila ay tinadhana sa isa't isa, dumako ang kamay niya sa kwinta sa kanyang leeg at nilaro iyon sa kanyang mga daliri. Dakila, malapit na matupad ang alamat mo. Shane, umuwi na lang kaya tayo. Nakita naman na tayo ni Papa. Nakataas ang isang kilay na inalis niya ang tingin kay Medel at bumalin sa kinakapatid niya. Ano bang problema? Hindi pa nga nagsisimula ang program. Aniya, Mara looked pale. Mukhang kinakabahan talaga ito sa kung anong dahilan o may iba itong dinaramdam. Bigla siya nag-alala. Mara, ayos ka lang ba? Parang hihimatayan ang itsura nito. Nakatingin ito sa kanya pero parang hindi naman siya nito nakikita. Mara? Mara! Mukhang totoong nakatadhana sa isa't isa sina Shane at Medel, mga ka-Felicidad. Kahit anong iwas ni Medel kay Shane ay gumagawa ng paraan ng tadhana na pagtagpuin silang dalawa. Anong kasunod na pagkikitang muli ni na Shane at Medel? Kaya naman, abangan!